Naghinanakit ang aming kalooban ng mga Ilocano sapagkat dapat ang Ilocano, si Marcos na Ilocano, wala din bangag din. O kinama po, awan tinakam mo. Iso nga, pagpangasiyo, ag tutumpuyog tayo amin. Bababahin tayo, Apo Marcos. Mabuhay ang Pilipino at mamatay ang mga kurakot. Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. Ngayon, nananawagan ako kay President Marcos sapagkat si President Marcos hanggang ngayon 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala pang nangyayari kundi ano ang nangyayari. Tignan ninyo yung blood control, PhilHealth, lahat ng mga dapat na asahan natin na magbibigay sa atin ng kaginhawan, kinurap nila. Ngayon, sino ngayon ang pananagutin natin? Dapat doon sa taas, pababa, hanggang sa baba. So, nananawagan po ako sa inyo, mga kababayan ko, na kayo ay maging sober. Kayo hindi padiktahan ng mga politikos kapag may susunod na eleksyon. Intindihan natin mabuti kung ano ang ibubuto natin. Kung sino nagmamalasakit sa atin. Yan, marami nating jurisprudence na nangyari. Noon pa, walang nangyayari mga politikos na nagkukurakot sa ating bayan. Kaya lang, naghinanakit ang aming kalooban ng mga Ilocano sapagkat dapat ang Ilocano, si Marcos na Ilocano, wala din bangag din. O kinama po, awan tinakam mo. Iso nga, pagpangasiyo, ag tutumpuyog tayo amin. Bababahin tayo, Apo Marcos. Unang tanong ko, sino magtatanggol ng Pilipinas? Ama, hindi mga politiko magtatanggol ng Pilipinas, kundi tayo. Kailan pa kayo magigising? Huwag na kayo magbulag-bulagan. Matagal na tayong ginawang bulag ng mga politiko. Huwag natin awayan yung mga pulis, sir. Please. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sinasangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Tama! Yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magkikising? Yung ating mga kapulisan dyan. Huwag kayo magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat yung mga ATM nyo, sinasanglan nyo para ibuhay sa pamilya nyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay. Kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to. Kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Pumubos na ang kaban ng bayan. Mabuhay ang Pilipino at mamatay ang mga kurakot. Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. Sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawan sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga hutak-hipon na mga politiko, at mga hutak-hipon na kontraktor, at mga hutak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo kakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga hutak-hipon? Lalong-lalo na si Congressman Abante, sapagkat ang isang hipon ay naghalawang utak pati tayo na hindi niya napaghiwalay ang tama at mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo, mga Pilipino. Huwag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ng bawat isa sa atin na halongkatin at hanapin kung saan napunta
ang budget ng flood control. Nanggagaling mismo sa Pangulo natin. Siya mismo ang kauna-una nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang SONA, mariin pong sinabi ng ating Pangulo na mahigit 5,500 ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo na si Martin Romualdez? Habang ang mga Pilipino naghihirap, may mga batang natutulog sa lansangan, may natutulog ng gutom, mayroong nagtatrabaho at nagpapakahirap, habang ang mga anak pala ng politiko nandun sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap, ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at princess. 759,000 ang nilalamon ni Zela Alonte every kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-flex ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo na si Zela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo, ang kinakain mo at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kaba ng bayan? Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa. Naman po ay galing naman po sa sangkay ng isang kabataan na nais niyang ipahiwatig sa buong Pilipino ang kanyang hinanakit sa gobyernong itong walang malasakit sa Pilipino. Okay lang English, Spanish pa yan. Brothers and sisters, listen to me. I have a message, one that the world deserves to hear. I am Emmanuel Estravera, and I will make sure everyone remembers my name. I was born poor, raised on scraps by parents who nearly worked themselves to death just to keep me alive. As I stand up on the stage, I stand here as a common man, as one of you. I am no fortunate son, nor a political expert, but I do know one thing. The time for peace and submission is over. Look around you. Do you not see the corruption of the government? Their greed. Open your eyes. These crocodiles feast in their mansions, fattening their bellies, and building their empires using taxpayer money. These insolent fools plundered billions from the national treasury just for them to spend it all on expensive cars and luxury bags, while our countrymen drown in the floods that their irresponsibility had brought upon us. They know who they are, but do we? They are the dynasties, rich families that dominate 80% of Congress using our taxes as their income. These avaricious pigs come crawling back every time we overthrow one of them, just in a different mask. I honestly am surprised how we're still classified as a democracy when we're really an oligarchy beneath the disguise. It is an administration for the elite, by the elite. And if you wonder why, it's because we keep letting them back in. Though here's the naked truth, it's not just them. As much as it saddens me to admit, we have our fault in it too. A little dance on TV, a sad backstory, a little vote buying, and we fall for it. We clap, we cheer, we believe, we fall for their lies, we pray for change, but every time we get more of the same empty promises. And what do? We call out corruption, sure. We make edits on TikTok, shame them on Facebook, as if they listen. They already know what they're doing. So now comes the time of real action. Long have we been in chains. Long have we fought oppressors from foreign shores, and yet our greatest
enemies walk in our midst. Tagalog, Bisakol, terorista. These are some of the words we hurl at each other while they live, feast on our neighbor. While we fight amongst ourselves, their greed is away at our savings, our families, our lives. Their sons and daughters, the nepotistic devils. They flex their money stolen from you, from me. So I say enough. The people must fight. Lay down your banners. Forget your petty divides. Christian or Muslim, gay or straight, man or woman, it does not matter anymore. From now on, we stand together under one standard, the Philippine flag. We are those three colors, those three stars protecting our sun from the darkness that dares to eat us whole. And from this moment on, we face a common enemy. It is corruption. It plagues our government as it destroys the lives of our people. We've seen it all over both the local news and all over social media. Ghost projects, grafts, flood control, corruption, tax evasion, poverty. All because they alone hoard the wealth meant to be shared by all. They call us hampas lupa, patay gutom, in front of our faces. They mock us, they flex their wealth, all the while when they feed upon our taxes. According to law, this is punishable by Jaitan. And yet, these hypocrites still walk free. So one may ask why or how. What is the shield that keeps these niches sucking our nation's coffers dry? Well, everyone, the answer is simple. It is the system. These laws are written by the same bastards to save their own skin. We already had laws such as Artikulo 2, Section 26, upon political dynasties, and yet they fester in Congress. Well, the current administration is ruled by one right now. RA 3019, anti-graft law, a law forbidding spending public money for personal and familiar needs, and yet they're cane and sodas while letting the impoverished rot in hunger. Their decadence is clearly violating the specific part of the law. And yet, when a man steals bread, he is jailed. Meanwhile, when a senator steals millions, he walks away unscathed, and the next day, you'll catch him doing a TV show. Is that what they call justice? Artikulo 11, public office sa public trust, emphasizing politicians to live a simple life in service of the community. And yet they build mansions from billions of siphoned money. What trust is left when our billions vanish to our ghost projects, when our taxes fat in their pockets while our people starve? These laws are in place, and yet none of them work, because in an oligarchic state, money keeps the rich above the law. These corrupt individuals break the very constitution itself, and still they face no charges. How ridiculous! Do you see how despite several administrations coming and going by, we're still considered one of the most corrupt countries in the whole world? It's a 1 and 2, sure, both victories. But on the long term, we haven't seen barely any progress at all. Because nothing ever changes in the system. Only the ones who control it ever do. Now pray tell everyone, what must we do if an unwanted tree grows in your yard? We strip it of life, of its source of power, and then we cut it from the roots. We kill it. And as for our nation, we must not go for a strong leader. Instead, we must burn the corruption that festers within. Give back the money they stole and replace the old system with a newer, better one that allows good leaders to naturally thrive in. But thankfully, not all hope is lost. Recently, I saw a bill that
was discussed in Congress supporting the death penalty of corrupt politicians, and honestly, I give my full support to it. Do you? Yes! Good. We need change, reform. But alas, I hope for it to make the cut. But as expected, it did not. Of course, it would fail. Because if it did pass, we would barely have a government by tomorrow. Now, guess why it failed? A violation of human rights, they say. Human rights? Bullshit! Do not talk to me about human rights when you are ignoring the human rights of our impoverished brethren, while your asses fatten up atop the money you bled dry from the country's wallet, and they don't even try to hide it. Their sons and daughters, the nepotistic scum of the earth, berate us to our face. Especially you, Claudine Co, Jamie Cruz. Jamie Cruz, buti ka pa, may nagagawa ka eh. Sobrang taba mo, ikaw na yung pangarang namin sa flood control. Now, any one of them could help our people out. Any one of them could have said, no, we won't act like greedy animals anymore. You have given them several years, and yet they only act when they're forced to. Especially you, Marcos, Romualdez, every one of you in Congress who are tired of that bullshit. Over and over again, our people have succumbed, being used as fuel to feed the fire, kept blind and hungry by empty promises. Their lawyers say they're traumatized. Iskaya, I'm looking at you. Good. Let them fear the people that they dare spit upon. We have worked for this country several times, but if we stand together against this devilish spawn, none of us would have to weep no longer. So I say this, there are no innocents among any of you, not anymore. Was this nation not born a democracy? Was it not meant to be free and prosperous? It could have been, if not for the headsman in office. So let us take back what is ours and teach every politician what it truly means to be a public servant. Their position exists to serve the people, not the other way around. Greed has poisoned men's souls, and only if we march as one can we find the cure. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us, but is the passing of greed, the bitterness of men who worship money and fear the way of human progress. Next, ano yun? Lapit na dito. Yung matatapag dyan, halina kayo. Yung mga... Maraming salamat! Oh! Totoo naman lahat ng sinabi niya. Habang ang mga estudyante umuwi sa bahay ng basa, ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho. Eh kahit kailan hindi nasubukan ng mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Hindi nila nagawang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan umakyat sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kamais. Hindi nila nasubukan mag-araro. Tayong mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinlang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahod sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kaban ng bayan. Any volunteer, pumunta lang po kayo dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ng kanyang mga inanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito. Hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito, hindi po tayo titigil mga kababayan. So andito po isang kapatid natin. Andito. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito
sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Yes! Karapatan po natin ang magandang establishmento at mga istruktura na ginagamit po nating araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagad na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkiming yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami. Yes! Sa darating na September 21, sama-sama po tayo ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga magnanakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Okay, magandang hapon mga kababayan. Ako po nanggagaling sa malayong lugar. Ako po ay nakikisa sa ating mga kababayan para natin sabay-sabay babantayan ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ngayon, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot magsalita, karapatan natin ito. Yes! At ako'y naniniwala, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Yes! Tama! Kung hindi nila kayang baguhin ng ating bansa, tayo ang gagawa nito. Yes! Lahat tayo biktima rito. Hantayin pa ba natin magiging dagat ang ating bansa? At sila may pupuntahan ng ibang bansa dahil marami na silang pirang na kurap. Tayo may iiwan sa baha. Lahat tayo nandito, kahit anong oring tao mayroon dito. Lahat tayo biktima sa korupsyon. Sabay-sabay natin silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustay ng ating pundo ng taong bayan. Wala kayong dapat ikatakot magsalita at lumabas sa iyong tahanan dahil karapatan natin ito. Napakaliwanag sa ating konstitusyon, sa ating government chain of command. Who is number one? The government chain of command. Sagot! Number one, Panginoong Diyos. Pangalawa, konstitusyon o taong bayan. Pangatlo, presidente. Pang-apat, government institution. Kagaya ng mga pulis, sundalo, at ano pang mga government institution. Ngayon, tanong, sino sinusunod ng mga pulis at mga sundalo? Ang Pangulo. Sino naman ang sinusunod ni Pangulo? Ang taong bayan. Sino naman sinusunod ng taong bayan? Ang Panginoong Diyos, Ama ang lumikha sa ating mundong ibabaw. Kailangan ninyo manindigan at lumabas sa inyong mga tahanan. Uulitin natin ang ating pagtipon-tipon this coming 21. Lahat tayo dito biktima, kailangan natin magkampi-kampi, kailangan natin magkaisa. Walang political colors po dito. Dala ko po ang National People's Initiative. Ipinaglalaban ko ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong political colors dito. Hindi ako anti-government. Hindi ako pro-Marcos, hindi ako pro-Duterte. Bagkos, pro-Constitution po ako. At ako naniniwala sa panahong ito na sinasabi ni Yusuf Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit? Nakikita ko ngayon ang kanilang katapangan para ipahayag ang walang habas at korupsyon sa ating bansa.
natin silang labanan. Ang kailangan lang natin pagkakaisa. Itigil nyo muna yung political colors dyan. Tayo nandito lahat, bawat Pilipino, dahil pag nagkataon, magiging dagat ang ating bansa, saan tayo pupunta? Kabataan! Kabataan ang pag-asa ng bayan! Labas na kayo sa inyong tahanan! Kabataan! Kabataan! Magnanakaw! Mga kurakot! Magnanakaw! Sige, sige. Fight. Okay mga kababayan. Kailangan natin sabay-sabay bantayan ang pagdinig sa Senado at Kongreso. Kapag walang mananakaut, alangin na kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa National People's Park. Hindi na kailangan ng mag-require ng lisensya doon para permitorale. Bawat city, bawat syudad sa ating bansa may nakalaan ng tinatawag nating Freedom Park. Kung may hinaing tayo sa ating gobyerno, pumunta tayo sa ating Freedom Park na walang pwedeng manghuli, na walang pwedeng humingi ng permit. Yan po'y nakadesign po sa ating konstitusyon. Hindi masusunod dito ang ordinance, protocols, executive order, kundi ang ating konstitusyon. The highest hierarchy of law in the land. Sinong gumawa ng konstitusyon? Tayo, taong bayan. Taong bayan ang konstitusyon. Bakit kayo matatakot sa mga politiko? They are all servant. We are the boss! At ipaalala ko lang sa ating pagtitipon, lahat ng mga kababayan, ating kapulisan at sundalo, wag na natin silang saktan, wag na natin silang sugurin dahil it is very clear to our Constitution, 100 meters away. Kapag kayo sumugod sa pulis, kasalanan nyo na yan. Ha? Tandaan natin palagi mga kababayan, tayo ay magkaisa, ipahayag natin naramdaman ng ating karapatan para labanan na ng massive korupsyon ng ating bansa. Okay, kung sino gusto magsalita niyan, ipahayag ninyong karapatan, huwag kayong matakot. Karapatan ng bawat tao, karapatan ng bawat Pilipino magsalita. Okay. Is this loud? Hello guys. For this And paakyat sila kabayan. And hintayin natin dahil may mga papunta pa eh. Ayan na. Ito mga kababayan, marami dito tao. Marami na yung mga kapulisan dyan. Oh. Tara dito. Punta sila dun sa kabila eh. Punta sa kabila, pupunta sa kabila.